Pangunahin po sa ating mga tampok na balita, hindi daw po magbibitiw sa posisyon si Pangulong Marcos Jr. sa kabila po ng ilang panawagan na siya ay bumaba na sa pwesto. Sinabi yan mismo ng dating Executive Secretary ni Marcos Jr. na si Atty. Vic Rodriguez na hindi kailangan ang courtesy resignation sa mga gabinete dahil Pangulo mismo daw ang may problema. Ganyan din po ang naging banat ng isa pang kritiko ng ating Pangulo na si Atty. Harry Roque. Pero buwelta po ni Marcos Jr., hindi niya ugaling takbuhan ang problema dahil wala itong gagawing maganda. Hindi rin daw po niya iniutos ang courtesy resignation ng kanyang mga gabinete para lamang daw magpapogi. Abangan din po ang pahayag ng ating Pangulo tungkol dito ho sa sinasabing yun daw ho kanyang mga kaibigan ay hindi pumirma sa impeachment complaint. Aminado naman po ang Pulse Asia na posibleng nakaapekto nga ang pagkakaaresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya mababa ang trust ratings ngayon ng Administrasyong Marcos Jr. Ayon kay Pulse Asia President Ronald Holmes, mukhang marami sa mga Pilipino ang tila nakikisimpatya sa naratibo ng mga Duterte kung paano nga ito inaresto at binitbit papuntang The Hague sa the Netherlands. Kaya marami rin ang hindi natuwa sa ginawa ng administrasyon. Ito raw marahil ang dahilan kung bakit malayo ang agwat ng trust ratings ng dalawa nitong Mayo kung saan 63% ang nakuha ng dating Pangulo habang 30% lamang ang kay PBBM. Sa kabila naman yan, kapansin-pansin sa survey ang mataas na bilang ng mga respondents na undecided pa sa issue. Ang tingin ng Pulse Asia, resulta ito ng kakulangan sa impormasyon. Maaring bahagi yun na kulang sila sa impormasyon, maaring wala silang pakialam, maaring naghihintay sila ng kadagdagang impormasyon para masabi nila kung sila sumasang-ayon o hindi sumasang-ayon. Pagtingin natin doon nga sa NCR at Balance of Luzon, halos isa sa tatlo ang undecided. Yan nga po ang tinig ni Pulse Asia President Ronald Holmes. Sinita sa pagdinig po ng Senado ang kawalan pa rin daw ho ng mga alternatibong ruta ng MMDA sa kabila po ng nalalapit na pagsisimula ng EDSA Rebuild starting June 13. Ayon kay Senador Raffy Tulfo, dapat daw ay matagal nang pinaghandaan ng ahensya ang inaasahan pong malalang traffic dahil sa rehab. Pero sagot ng MMDA, meron na raw pong existing o umiiral na alternatibong ruta tulad ng mabuhay lanes na madalas daw pong pinapagamit tuwing papalapit na ang Pasko. Sinigundahan naman ito ng Transportation Department na nangakong sisimulan daw po na ipakalat ang impormasyon sa media ngayong araw. Natalakay din po sa pagdinig ang muling pagpapatupad po ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Dito, inamin po ng MMDA na posibleng mabawasan daw ang mga traffic enforcers nila kapag fully implemented na raw ang programa at CCTV na ang gagamitin lamang sa panghuhuli. Samantala, nakabalik na sa Pilipinas ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaninang madaling araw matapos po itong dumalo sa ASEAN Summit na nangyari nga po sa Malaysia. Bago natapos ang summit, nagkaroon pa nga ng pagkakataong mag-usap ang Pangulong Marcos sa Chinese Premier Li Keqiang. Ayon sa Pangulo, casual na usap lamang ang nangyari at hindi nila natalakay ang tungkol sa West Philippine Sea. Sa halip, mas sumentro raw ang kanilang pag-uusap sa taripang ipapataw ng Amerika. Nakipagpulong din si PBBM sa mga leader ng Vietnam, Laos, Thailand, Cambodia at Kuwait. Isinulong din niya ang pagbalangkas ng ASEAN Code of Conduct sa South China Sea. Nakatakdang maging bagong chairman ng ASEAN ng Pilipinas sa susunod na ASEAN Summit sa taong 2026. Dalawang barko po naman ng China Coast Guard ang bumuntot sa barkong sinasakyan ng Atenito Coalition na patungo nga po ng Pag-asa Island. Umaga kahapon ng unang mamataan ang dalawang Chinese vessel. Sinubukan nilang itaboy ang barkong TS Kapitan Felix Oka na sinasakyan po ng mga Pinoy. Pero niradyohan din sila ng dalawang escort na barko ng Philippine Coast Guard. Ayon sa Atenito Coalition, tila naninindak ang China Coast Guard. Pero porsigido po ang grupong ituloy ang biyahe hanggang sa marating ang 12 nautical miles territorial sea ng Pag-asa para doon sila magdaos ng isang konsyerto.